Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB ulang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin itong siyam na warrant of arrest mula sa ICC coming soon. Sabi nga ho ni General Torre dyan, ready ka na ba? Napanood nyo ba yung isang video? Nakita ko sa sa first couple, yung video ni Bato de la Rosa na may hawak na malaking triangulo. Di ba? And then, akala niya ito po ay may usok. Ay, ang ginawa niya, tinapon niya sabay takbo. Yun pala, yung usok na yun ay pulbura lamang po na natatapon sapagkat nung ginawa yun ay may nilagay na pulbura para nga po yun paputukin pero mahina lang. So yung alikabok na tapon, akala niya usok, nanakbo na siya. Ay nako. Ito, ang kulit ng gumawa nito no? Si General Torre. Pag ganun talaga yung ngipin ready ka na ba? Kanino pong nauyan? Kay Bato de la Rosa. Diba? So yan si Torre ngayon. May hawak na posas. Bagay. Oh. Pero ito ho yung right after ng live stream natin, ito yung nakita kong message. Yan, from Philippines Defense Forum. So hinanap ko ito sa internet and I was able to see that yan sa online sa google.com na meron na pong request itong Office of the Prosecutor. Nag-apply sila ng warrant of arrest yan, para sa siyam na core perpetrators ni Duterte. Yan. So the document mentions 3 De La Rosa, Danao, and Sara. Other names redacted. Sabi pa ni Bato de la Rosa dati, di ba? Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. Bring it on. Ang tapang. Ngayon, doon sa Liwasang Bonifacio, hindi ako magsungko diyan. Hindi ako natatakot. Tapang ako tao. Hindi ako takbo. Pero hindi ako asuko diyan sa ICC. Magtago na lang ako kaysa sumuko diyan. Yun. Yun si Bato de la Rosa. Sabi nga nung iba, nababaliw na ba si de la Rosa? Bay, malay ko. Alam ko lang, nagme-meltdown siya talaga. Diba? So yung mga in-applyan po ng warrant of arrest, pwede na po kayo baon ng sarili ninyo sa lupa. Etong dalawang, di ba sabi ko nga sa inyo, yung mga PNP chief ni Duterte, nako ho, maiimbitahan kayo na manirahan sa the Netherlands. Yun nga lang sa detention center ng ICC. So Bato de la Rosa, sumunod sa kanya si Oscar Albayalde. Okay, and then si Romeo Karamat Jr. Yan, and then etong si Edelberto Leonardo, a police colonel allegedly endorsed to and instructed by Digong to implement his drug war. Ito yung INC member na pinahanap itinuro, nirekomenda ni Garma. 'Di ba? Because of the instruction or demand from Duterte na kailangan ni member ng ganitong relihiyon, ng ganitong grupo, to implement, 'di ba, the war on drugs Davao model. Puro patayan pala. And then itong malaking police, si Elias Armata, PNP's former chief intelligence officer as identified by the ICC. Nako. Okay, and then si Vicente Danao. Pareho silang former Davao City Police Chief and former Chief of the PNP. Yan. So dalawang Chief of Police, diba? Tapos yung iba actually tatlo. Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, and then etong si Vicente Danao. So yan ho. Okay, so may bagong huhulihin na naman si General Torre at this time. Oras na lumabas na yung warrant ninyo, dalawa lang ang choice ninyo, ay sumuko kayo o sumurrender. Kung hindi, gagamitan din kayo ni General Torre ng malarabit na teknik. Huhukayin kayo hanggang sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Ngayon nakakatuwa si General Torre kanina.
talagang hindi ho rin siya natakot kay Amy. Bumakbak din siya kay Amy. 'Di ba, Carcleia? Binanatan din niya eh. Sabi nga nung anak ko, grabe kanina halos magsabunutan etong dalawa ha. Si Amy at saka si Torre. Totoo naman, di rin nagpapatalo si Torre. Or from Carcleia, sabi niya, oh my God, just saw your screenshot message. This is savage. Kaya idol kita. Yung kay Amy. Okay. Thank you thank you, Carcleia. Oh. May message yan kay Harry Roque, panoorin niyo po. I shared the link dito po sa ating YouTube account. And then makikita niyo sa YouTube niya ni Carcleia. Ngayon, question nila ng question yung jurisdiction dito ng ICC. O ano nangyari ngayon? 'Di ba? Totoo, nagkakasunod-sunod yung paglalabas ng warrant of arrest. Then some people say sa mga comment section na nakakahiya na raw po ang Pilipinas sapagkat ito po ay umabot abroad. Hindi ho nakakahiya ang Pilipinas. Nakakahiya po yung nababalitaan international, yung mga nagtatago, ayaw humarap katulad ni Harry Roque. Yan ho yung nakakahiya. 'Di ba? Ayaw nilang harapin. Sabi nga ni Boying Rimulya, wala pang nangyayari, hindi ka na nagtatago ka na. No. 'Di ba? So, kamalian ni Duterte, hindi tayo kinala sa Interpol. At imposible namang gagawin ni PBBM na ialis ang Pilipinas na hindi pa siya pinapanganak. 1952 member na tayo ng ICC. Diba? Pagkakamali ni Digong, hindi niya tayo naalis sa ICC. So, we have no choice. Hindi niya tayo inalis sa Interpol, sorry. Diba? So, ang Interpol has been good to the Philippines, 'di ba, in finding some fugitives. So dapat ganun din tayo. Kaya bilang ganti, magde-deliver tayo ng mga baka kasama ni dating Pangulong Duterte diyan sa the Netherlands. 'Di ba, sa ICC. Okay, iwan na naman natin ito. Iyak na yung mga DDS eh.